Diba, diba, diba? Tapos dito sa program, inallow din niya web. Okay. Tapos anong subnet? 10.4.1.0. Okay. By default kasi, ang IP nito, 10 something eh. Malawak na kaagad eh. Class A kaagad to eh. Pag in-IP config all mo, you won't see the public. Okay, local lang. Ayan, oh, 10.0.0.4 agad. Automatic na yan. Bakit dot 4? Yung tatlo reserve. Dot 1 is gateway. Laging dot 1 gateway. 2, 3 reserved by Azure. Hindi mo pwedeng i-assign yun. Ha? Hindi pwedeng gamitin. Reserve yan. Sa examination lalabas yan. Ilan ang reserve? Tatlo. Ito ang DNS niya. Then, asa yung public? Wala. Hindi mo makikita dito. Ito yung subnet 1. Okay, remember, dalawang subnet kaagad yan eh. Hindi mo makikita dito yan. It's behind the line. Wala ka makikita talaga. And then, saan tayo nag-create ng virtual machine? Yan yung location tawag doon. Hindi dinidefine dito yan sa labas. Okay? So, also the login and password. Wala dito. No? It should be under parameters. When you say parameters, this is the key value pair. Ang key dito, ano pangalan ng admin username? Student. Anong password? Password 1234. Yeah. Okay? Separated for security reason. Okay? And then ito, sub-template if you have any additional. Dito naman, resource group lang to. So, once this is created, you can easily delete by the one I showed you. So, yun ang ARM template. Question about ARM template. Dalawa ang ARM template talaga by default. Yung resource group, yung pag-build ng VM, next parameter which contains login ID password. Yun lang. Pinaghihiwalay lagi yun by default. No? Pwede rin, ideally. Pwede rin, using the RG template. Yeah. Pero local lang yun. Ideally, Entrata. Local lang. Hindi siya Entrata. Entra. Then meron ding Windows Admin Center which via browser, yung in-install ng isang student na nasa Zoom. Successful siya, no? Ewan ko bakit ako hindi ko magawa. Something wrong sa virtual machine. So yan, yun yung tatlo. Pwede ka rin sa Azure Cloud. The command is azvm create. Ito na may Linux version. So tingnan nga natin, gagana ba to? Gagana ba to? Az create. So Azure Cloud. Open the cloud. Cloud Shell. So, dalawang option to, no? Isang PowerShell, naka-default sa PowerShell eh. Isang AC command, which is Linux yan. So, switch ka lang doon. Tapos, ls, tingnan natin kung may laman. Wala, ayan ang mga laman, mga default program lang, no? Okay, the command is az. Pag in-enter mo yan, very user-friendly to. You will be presented with the available command. Oh, yeah, no need for question mark. Now, what do you want to do? I want to create. Tapos pag niyo mo, what do you want to create? Galingan ito eh. Yan. Ando yung example. Click mo lang yung link na yon. I want to create VM. Create virtual machine. Ganun, ano? Mas maiksi ito. Okay? You need to complete the command sabi dito. So, ito yung command. Yan. Create the VM. AZVM create pala baliktad. Resource group is Contoso. Name Contoso VM4. Image is 2000 na data center. Ngayon, anong t-shirt size to, di ba? Hindi sinabi. Ah, before you can execute, kailangan mo ng resource group pala. So, ganun, ano? Create mo ng resource group before creation of resources. Yan, tandaan natin, dalawa yan. Pinakita ko lang yung command. So, that's CLI. No? CLI. AZCLI tawag na.
Okay, so na-demo ko na kanina, nag-create ako ng VM, nakaka-RDP tayo sa VM. Tapos nilagyan ko ng web server, remember? Na-install ba yun? Tingnan nga na, hindi ko rin nakakita. So meron daw itong IIS. So kailangan ko na ito. How will you know kung na-install? PowerShell. Get. Tulungan niyo ako. Windows, T, sure. Then redirect yung output sa letter T lang. So we can easily search Notepad T. Alt EF IIS. Ganun, para ma-search niya na IIS. Installed ba? Ay, shucks, hindi. So hindi na-install. Hindi na-install. So if you want to install, execute mo lang to. Install Windows P. Sure. Alam ko IIS tawag din eh. Ba't ginawang web server? Lagi nyo include yung management tool. Ba't di lumalabas? Eh typo error ako. Windows. Kaya pala. P. Alam, laki na nito. Hindi pa mabasa. Eh. Ayaw lumabas. May mali. Kasama ba include management tool? Tama ba to? Wala siyang management tool. So, hanapin natin yung RSAT ng IIS. Paano hanapin? Eh di IIS ulit. Certificate to eh. So, no need. Ayun, web management tool. So, ganun pag-search na. Ayos na nga lang. User-friendly ICE eh. Huh? So, you will be presented by many options sa ICE kasi. Dito kasi wala. More on execution lang siya. Yun ah. Diba? Yun ang sinasabi ko. Include management tool. Ano pa isang nakita natin? Ito kasi management tool. Yun na yun. Kasama na yan eh. Yun lang. So, ganun pag build up ng line. Hindi niya kailangan ng web server. Di ba iOS? Uy, hindi niya kilala. Ah, web dash server. Typo error. Web dash server. Web. Ganun pag, ano, pag validate. Web server. Yeah. Success. So, web server na siya. Tanggal ah. Ayan. So, yun ang aking demo. I created virtual machine.
We connected, now install IIS. Okay, success. So benefit of template, it will be much faster. Like yung kahapon, 'di ba? Kung if you understand naman the whole properties, no? Automate niyo na lang. Kasi ito ang tagal, 'di ba? Magta 30 minutes na ako. Sa ARM template may tinatawag na schema. Ito yung blueprint nga niya, predefined URL. So you need to follow. Ito yung schema. First, you need to define the version. And then, ano yung parameter ng public IP, ang parameter ng VNet and virtual machine. Then, what will be the variable? T-shirt size, yung mga ganon. Then, resource group. Saan natin ilalagay? Yan ang tanong, no? May content version, by default, is provided to you. Parameters to provide during deployment and variables, ito yung template. Let's say, ano bang Windows na gusto nyo? 2019, 2020. And may mga function na siya, no, na you need to just read. Okay? So what are VM images? So merong tinatawag na image. Ito yung operating system. So you can download. You can select this one. It's only a pre-made OS. Ang ginagawa niya, he just copy-paste from the snapshot. No? Ang image is created using VHD. Okay, mamaya gagawa tayong VHD. And this is available in Marketplace. So marami ng pre-built. You don't need to build. So punta lang kay Marketplace. No? Pag di nyo makikita, type nyo na lang. Sa sobrang laki. So makikita nyo dito mga firewall. No? Kung gusto nyo ng firewall, meron ng built-in by Tidal Media. Mas mura to, 0.05. Kasi kanina 0.07. Meron ding image na Kali Linux used for penetration testing. Pwede mo na siyang i-launch. Ayan. Pero ginamit ko to, you need authorization pa yun, bago kayo mag-testing. And then meron ding firewall Fortinet kung gusto niyo mag-launch ng apps, appliance. So ang dami. Ready-made na. Mas meron man presented to you solution. Talagang marketplace, bentahan ng mga software. Okay. What else? Once you created the master image, you need to sysprep to remove the security ID. Hindi mo pwedeng i-distribute ng walang sysprep. So, sysprep mo siya, no? So, let's say ito yung master image natin. Ang sysprep, nasa DOS command kasi yun eh. Sysprep. May sariling location to. You need to hit the location. Else mag-error ka talaga. It's under Windows. Hindi dito yan. System 32 yan. System 32 sysprep. System 32 sysprep. Oh, so, generalize natin. So, sir, anong ibig sabihin ng generalize? Sysprep.exe. Uy! Ayaw. Tama naman ah. So, ganito, pag launch, /. Yan ang gusto niya eh. Yan. So, system cleanup, out of the box experience is like a factory settings default. Ganun lang, no? Ang generalize, it will remove any security ID. Like, kung may computer na nakalagay dito, tatanggalin niya yung pangalan. Tapos yung universal identifier na tinatawag, para unique siya the moment you join sa domain. Hindi lang yon, pati yung mga local account, di-delete niya yan. Di-delete niya yan. Lahat, kung Active Directory to, tatanggal. Masisira na. So hindi ka pwede mag-generalize ng AD. After removing the security, do you need to reboot, restart? Hindi pwede. Hindi syempre, kasi magka-copy-paste ka, di ba? Shutdown mo. Pag shutdown mo, ito na yung master image. Paano mag-create master image? Di ba may right doon? Tapos create image. Tapos lagyan mo master. Ayun. Tapos copy-paste ka na lang.
Create BM, create BM. Okay? Para hindi na paulit-ulit ang buhay. Yun lang yan. Hindi ka, pwede ko ni sis